Pasintabi sa mga kumakain sa maselang balitang ito. Nakita sa damuhan sa Cebu City ang isang maleta na may lamang bangkay ng isang lalaki. Nakakuha rin doon ng hinihinalang shabu kaya posibleng may kaugnayan daw sa bentahan ng droga ang krimen. Makibalita tayo kay Chona Carrion ng GMA Cebu. Nabulabog ang mga taga-barangay Babagdo, Cebu City dahil sa nakasusulasok na amoy galing sa isang masukal na bahagi ng sitio Maumawan. Sa kabila ng mabahong amoy, marami pa ring nakiusyoso matapos malamang galing pala ang amoy sa bangkay ng isang lalaki. Nakasilid ang biktima sa isang maletang binalot ng packaging tape at tinalian ng alambre. Nakita ang bangkay ng isang residente na nagtatabas ng damo sa lugar. Kung magpatay mga baboy baron, iro baron. Pero mali akong ipananghid niya nga, dili man tingali kahayop, muram kag kanang tao gid kay dako mang putos. Ayon sa ibang residente, halos 2 linggo na silang nakakaamoy ng mabaho mula sa lugar. Duhan na kasi mana lagi. Ya. Amo lang sanggi kuan ba, rarag basura ba. Ayon sa mga residente, wala silang napansing kaduda-dudang tao o sasakyan na nagawi sa lugar. Sa pagsusuri ng pulisya, napag-alamang binalot muna ang katawan ng biktima ng kumot at trash bag bago ito isinilid sa maleta. May sugat ito sa kaliwang balikat at tagiliran. Mukhang pinagsasaksak daw ang biktima. Nasa 5 feet 9 inches ang tangkad at maputi ang balat ng biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nakilala siya sa pangalang Albert Aninipok, 31 taong gulang. Sa loob ng pantalo ng biktima, nakakuha ang pulisya ng 5 sachet na hinihinalang shabu at 3 aluminum foil. Kaya naman hinala ng pulisya, posibleng may kaugnayan sa bentahan ng droga ang krimen. Posible, atong tanawon ani is basin og personal grudge or unsay mga kuanan niya, atraso niya ni. Blanco pa rin hanggang ngayon ang pulisya sa kung sinong nasa likod ng pagpatay. Chona Carrion, Nagbabalita, Pilipinas.